Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po akong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa atin ng privilege and opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensaheng patuloy na magbibigay po sa atin ng patnubay at gabay, mga salita, mensahe po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol po sa kanyang kalooban at mensahe at salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, Evaluate Your Heart o Surihin Mo ang Iyong Puso. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais po tayong palalahanan ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong magsuri o suriin o to evaluate ang ating puso kung anong klaseng puso ang mayroon tayo. Katulad po ng isang talinghaga sa Biblia, ang talinghaga ng manghasi sa book of Matthew chapter 13, verse 1 to 9, na mababasa po natin doon kung ano ang iba't ibang klaseng puso ng tao sa pagtanggap niya sa salita ng Diyos at ito'y inahintulad ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang klase ng lupa. Ayan po, kung babasahin po natin ang book of Matthew 13, 1 to 9, makikita po natin doon ang iba't ibang klase ng uri ng lupa o parang iba't ibang klase uri ng puso ng tao sa pagdinig niya at pagtanggap niya sa salita ng Diyos. Kaya po sa book of Matthew chapter 13, 18 to 23 na doon naman po ay ibinigay po ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Yesus yung kung ano yung kahulugan ng talinghagang ito. Mababasa po natin sa book of chapter 13, ganito po, kung ano yung mga klaseng mga puso na meron tayo na inangtulad sa lupa ng ating Panginoong Yesus sa book of Matthew chapter 13, verse 18, ang unang klase ng puso ng tao, 18 to 19, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Verse 19, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensahe at na kanyang napakinggan. Sa verse 19 ng book of Matthew chapter 13 na sabi po daw yung katulad daw ng binhing nalaglag sa matigas na lupa ay yung mga taong na duminig ng salita ng Diyos pero hindi po nila inunawa yung salita ng Diyos dahil dun sa katigasan ng kanilang puso. Yun po ang unang kind of heart natin ay ang hard-hearted. Ayan po. Kapag po meron tayong matigas na puso na kahit ano pong mga sharing, kahit anong mga message na ibigay po sa atin ng mga taong lingkod ng Diyos sa atin at kapag ito po ay hindi natin inunawa at ito'y binaliwala natin, wala pong magiging epekto at wala pong magiging bunga ang salita ng Diyos sa atin. Kaya patuloy lang po yung tao sa kanyang buhay na walang pananampalataya sa Diyos. Ito yung mga taong hard-hearted. Yung pong may mga matitigas na puso. Yan po ang unang klaseng puso ng tao. Pangalawa, sa book of Matthew 13, verse 20, ang katulad ng binhing nalaglag sa mabatong lupa, ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad masayang tumanggap nito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lang itong nanatili at pagdating ng kapigatian, pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tumalikod. Ito naman po daw yung mga taong may shallow heart. Yung pong mga taong masayang tumanggap ng salita ng Diyos. Pero sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, mga problema, kaagad-agad po nilang itinapon o winalang kabuluhan ang salita na kanilang narinig. Kaya po, hindi rin po ito nagbunga sa kanila ng pananampalataya. Kaya po, hindi rin po ito nagbigay sa kanila ng pagpapala at hindi po ito nagbunga sa kanila ng pananalig at pagtitiwala nila sa Diyos. Dahil po dun sa hindi po nag-ugat yung salita sa kanilang puso o hindi po talaga nila na pinanghawakan yung salita na narinig nila sa kanilang puso. Kaya madali pong nasira ito, madaling nawala at because of doon po sa mga problem and trials na napahintulot ng Diyos sa kanilang buhay, yun po, bigla po silang nawala doon sa pagnanasang makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. At ang pangatlo,
nasulat din po sa at ang binhi naman, verse 22 po to, at binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi nagkaroon ng bunga. Yan po sa verse 22, maririnig po natin yung pangatlong klase ng puso ng tao sa pagtanggap niya sa salita ng Diyos. Ito po yung divided heart. Yung mga taong tumaan, marami nang narinig sa salita ng Diyos, marami nang nabasa sa salita ng Diyos, nakita niya na ang pangako ng Diyos. Ngunit dahil po sa pagkahumaling o pagkaakit niya sa mga material na bagay, ay nawalang kabuluhan po ang mga salitang ito at hindi po nagbunga ito sa kanila ng tunay na pananampalataya. Kaya po, napakahalaga na tayo po ay patuloy na makasuri sa ating puso kung anong klaseng puso ang meron tayo sa tuwing may nag-share sa atin ng salita ng Diyos, sa tuwing nakakabasa tayo ng salita ng Diyos, at sa tuwing nag-church po tayo. Marami po kasing mga tao na pumupunta sa church at nagsisimba naman pero wala pong nangyayari at wala pong nababago sa kanilang buhay. Ito po ang kadahilanan dahil hindi po nila nasusuri ng mabuti kung ano klaseng puso ang meron sila. Baka sila ay isa doon sa pusong hard-hearted, yung pusong matigas na dinig lang sila ng dinig ng salita ng Diyos pero hindi po nila inuunawa. Pangalawa, yung shallow heart, yung mga taong mababaw lang na tumanggap sa salita ng Diyos pero dahil sa mga problema at pagsubok, bigla po silang tumatalikod at nawawalan po ng pananampalataya sa Diyos. At ang pangatlo, yung divided heart. Yes, nagsisimba sila, naglilingkod sila sa Diyos, pero dahil mas na-attract sila doon sa mga material things dito sa mundong ito, wala rin pong nagiging kabuluhan at nagiging bunga ang kanilang pakikinig at paglilingkod sa Diyos. Ito po ang maganda na dapat maging uri ng puso natin. Sa verse 23, at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawa ng mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namunga ng sagana na may tig 100, may tig 60 at may tig 30 po. Ito po ang pangapat po, ang devoted heart o yung pusong devoted kay Lord. Yung mga taong dumirinig ng salita ng Diyos, mga taong inuunawa ito at isinasabuhay ito. Ito ang klase ng puso o lupa na matabang lupa ayon po sa talinghaga ng mga hasik. Kailangan po maging mataba po yung puso natin. Alam niyo po ba ang puso natin parang ito po ang soil. Kaya po inantulad po sa lupa ang puso natin ng ating Panginoong Hesus na parang pag nagtanim ka sa matabang lupa, di ba? Pag maganda at maayos yung lupang tinamnan mo ng buto, ito po pag dinilig mo at tinalagaan mo, ito po ay lumalaki at namumunga. Kapag po yung binhi, tinanim mo naman doon sa mabato na walang sustansya yung lupa, hindi po namumunga, di po ba? Kapag ganun din po yung binhi na naitabi mo sa mga maraming halaman na mas hinigit na kinukuha yung sustansya, doon sa tinanim mo, hindi rin po mamumunga. Yan po yung naisipahiwatig sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya marami pong mga tao, to be close, kaya po maraming tao yung sa kabila ng kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, sa kabila ng kanilang paglilingkod, pag-church, pero hindi po nagbubunga o hindi po nagbabago ang kanilang buhay dahil hindi po nila sinusuri ang kanilang puso na kung anong klaseng puso ang meron sila. Tandaan po natin, ang sabi po sa book of Matthew chapter 13, ang pinaka magandang lupa daw ay yung matabang lupa. Yung mga taong dumirinig sa salita ng Diyos, umuunawa sa salita ng Diyos at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ito ang mga taong magbubunga at taong patuloy na mababago ang kanilang mga buhay. Kaya po sa munting mensahe pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos na banal, taos puso po ako nagpapasalamat at patuloy po ibinibigay ko lahat sa Kanya ang papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.